Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. 30 ka mga sectoral groups gilaumang musalmot sa rally bato korupsyon karong Domingo. Presensya sa South African Drug Group sa Subo gisusi sa otoridad. Operasyon sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit sugdan na sunod buwan. Ug GMA Award-winning journalist Emil Sumangil mopaambit sa iyang kasinatian sa mga tinun-an dinhi sa Subo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Solidarity Rally bato korupsyon ang ipihigayon sa nagkadaiyang sectoral groups sa Plaza Independencia karong Domingo, September 21. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Dili mo minos sa 30 ka sectoral groups ang maghiusa alang sa Solidarity Rally aron ipadayag ang ilang kasagmuyo pinagi sa liug protesta batok sa naghitak nga korupsyon sa nasod, ilabi na ang adunay kalambigitan sa flood control projects. Apil sa mosalmot gikan sa sektor sa mga manindahay, mag-uuma, driver, mga estudyante ug uban pa. Atol sa pag-atubang nila sa media, gipirmahan nila ang ilang commitment sa hiniusang panawagan pagpakigbatok sa korupsyon sa nasod, diin gipanawagan nila ang pagpapanubag sa mga nalambigit niini. Our vision is to reclaim government for the nation, demand accountability from those who betray us. Giklaro sa lead convener Juninho Padilla nga welcome ang tanan nga mosalmot sa liug protesta apan way mga politiko nga tugutan nga makaistorya. Takita lang ang mga representante sa nakatiyang mga sektoral pero walay politiko nga pasakon sa stage o walay politiko nga i-acknowledge na naabot sila, pwede sila moabot ya isip Pilipino. Gibana-bana nga 5,000 ka mga tao ang mosalmot sa rally sa hapon sa Setyembre 21. Gipasalig nila nga himuon ang lihok protesta sa malinawon nga pamaagi nga mausay gihanig nila sa pagkuha og permit sa kapulisan. Ang goal, number 1, mahibaw-an sa katawhan kung ano why are we poor? Unsi ugat aning po pagka inunta nga pagkahos, pagkakabos sa Pilipinas. Afterwards, also may route yan and we suggest a mass action and this is a call to action for the President to resign. Samtang andam na ang Cebu City Police sa mga ipahigayon nga mass action sa Setyembre 21. Gawa sa rally sa Plaza Independencia, aduna usay lahi nga grupo nga mulusad usab og protesta batok sa korupsyon sa may Fuente Osmeña. Kandak na tao ka ng coordinating a meeting with the other mga government agencies and stakeholders nga involved sa ato ang kanang gi-expect nga rally karong Sunday. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisubay karon sa Philippine Drug Enforcement Unit kun PDEA 7 kun may South African Drug Group ba nga nag-operate dinhi sa Subo subay sa pagkasikop sa South African kagahapon sa Mactan Cebu International Airport nga adunay dala nga 4 ka kilo sa gituoang shabu. May nakumpirmar na ba kini sa PDEA? Ses matod sa tigpamaba sa PDEA 7, konfirmado gayud nga usa ang mga South African Drug Group sa mga naglihok dinhi sa nasod. Apan dili pa makakonfirmar ang PDEA 7 kung may mga South African Drug Group ba nga naglihok dinhi sa Subo. Parehong nagpositibo sa methamphetamine ang duha ka mga dagkong putos atol sa initial screening ug sa confirmatory test nga gipahigayon sa PDEA 7. Ang suspitsado siyang bahin ug tanong mihimakak nga usa siya ka drug dealer kay matud niya nagtuo lang gayud siya nga mga libro lang ang gipamalihog siyang higala nga ipadapadong dinhi sa Subo. When they actually cut the book open because it was glued closed and everything, and then that's when I saw that what's inside there. So I just don't want my kids to think I'm a drug dealer, man. Gidaig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga personnel sa Customs sa Mactan Cebu International Airport uban ang mga sakop sa Airport Interdiction Task Force sa kaabtik niini pagdetect sa illegal nga droga sa bagahe sa Langyaw. Babala na rin yan sa mga gusto magdala pa ng illegal drugs.
mapapansin nyo, mahuli naman natin yan. Again, may intelligence sharing tayo sa iba't ibang bansa, x-ray machines, lahat dinadaan niya sa x-ray machines, at yung profiling, at may K9 units tayo. Wala hinoy nakitang illegal nga droga sulod sa lawas sa South African dihang gipaubos kini sa medical exam kagahapon. Human nakita sa iyang x-ray ang daw kadudahang butang sulod sa iyang lawas. Apan matod sa PDEA 7, nagpositibo sa paggamit og marijuana ang dinakpang langyaw dihang ila kining gipaubos sa drug test. Gipaladman pa usab karon sa PDEA 7 ang ilang investigasyon sa posibleng mga contact sa South African dinhi sa Sugbo. Lakip na ang posibilidad kung may South African drug group ba na nagliho karon dinhi sa Sugbo. Wala pa tayo na monitor, ma'am. But again, dili na to pwede i-discount ang possibility nga naa kay naabot man gud na go international flights diri sa ato di ba? Na maabot diri nga direct from outside the country. So we will continue to monitor, ma'am, with our partner law enforcement unit. Ses karon lang yung hapon napasaka na ang kasong importation of dangerous drugs batok sa South African. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Panagbangga sa duha ka mga motorsiklo sa Barangay Tisa, Cebu City, nahuli kam. Driver kinsa mibangga sa laing motor nga usa ka menor de edad giingong nakainom ug misibat dayon sa lugar nga nahitabuan. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Makita sa CCTV footage nga mingaw ang kasada pasado alas 4 ganing kadlawon dihang kalit na hitabo ang panagbangga sa duha ka motor. Ana sa iyang lane ang lalaking nagmaniho samtang ang laing motorsiklo maoy nisugat kaniya ug mibangga. Parehong nangalukapa ang duha ka motor nga gisakyan apan nagrabihan ang usa tungod sa impact. Samtang driver nga mibangga dali nga nakabakod ug nakabadagan sa motor. Gisuwayan pa og ukod sa tanod apan wa na maabti. Apan nahabili na angkas sa hit and run driver. Ang biktima gidala dayon sa Tambalanan. Runis na nakainom, pagliko niya naglikong bahin diya sa muang area, puro siya na-overshoot. So suddenly ang katungusa nga nag-approaching naigo gid town, nabunal in town to siya. Kaya hindi naman dagan to iyang nadasmagan. Ang angka sa minoridad nga driver ang mitugan kinsa kini og mipatim-aw usab ang ginikanan sa barangay ug gitugyan ang motor. Apan wa na moadto ang batan-on. Mipasalig sila nga moabaga sa galastuhan sa Tambalanan sa biktima. Pagmangno to na mo sa nagdag-motor in town, pag-amping sa din town mo, ay mo pag-inom sa din town, magdag-padag motor. Kay most probably madisgrasya gid mo, kay wa naman tayo hunaw ng tarong. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sikop sa entrapment operation ang duha ka mga lalaki nga midemanda og matud pa 2 million pesos kang Lapu-Lapu City ABC President ug Basak Barangay Captain Daday Chan. Ang detalye sa report ni Luan May Rondina. Alauna 27 kagahapon sa kadlawon, natigayon ang entrapment operation sulod mismo sa Basak Barangay Hall. Wala hinon matataw sa report sa City Intelligence Unit kung sa unsang paagi gipadangat sa mga dinakpan ang ilang pagpanghulga kang Kapitan Daday. Apan lakip sa mga ebidensya nga nasakmit sa kapulisan, gikan sa duha ka mga dinakpan ang ilang mga cellphone, bundles of budol money, uban ang napo ka mga tinuod nga tag 1,000 peso bill o 15 katag 500 peso bill. Kung dili sila tigaan og 2 million is ilang ipagawas ang kaning mga video o photos. Yan, mga totong tanawon ta, mas nindot makastorya ang kaning mga suspect o unsa gyud ang ilahang gigunitan or unsay tinuod ba gyud nga naa ba gyud sila video or photos against ni Kap Daday. Ang duha ka mga dinakpan, pulos na nag-edad og 29 anyos ug mga mulupyo sa Barangay Agos. Dihang nahinabi sa Balitang Bisdak, ilang giangkon nga nakaila sila ni Kapitan Daday. Apan wa na nila i-detalye kung nganong nagkaila sila ni Kapitan Daday. Wala na usab sila mihatag og detalye kung tinuod ba nga giswayan nila pagpangayo og 2 million peso si Kapitan Daday bugti sa mga kasayuran, photos ug videos nga makaguba sa political career niini. I think sa paabot na lagid mi sa court, if unsa gani ang decision, if unsa ilang proof or kay wala sa jud ko ilain ma-comment bitaw. We're not really sure sa kuan, pero yun,
We'll see today pa jud kay this is the first time na nakagawas mi from detention. So, we really don't know what's gonna happen next. Si Kapitan Daday siyang bahin, wa miluwat og pamahayag kabahin ning maong hitabo. Bisan pa man sa mga mensahe nga among gipada kaniya ug wala usab siya sa barangay hall dihang among gibisita. Karong hapon, gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings ang duha ka mga dinakpan subay sa kasong robbery extortion in relation to cybercrime o grave threats. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Laing pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, mabatyagan na usab sa mga motorista sunod simana. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kini na ang ikaunom nga sunod-sunod nga pagsaka sa gasolina, samtang ikalima simana usab sa pag-usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Gibana-bana nga 70 sentimos ang usbaw sa gasolina, matag litro ka na, 35 sentimos usab sa diesel, samtang 60 sentimos usab ang usbaw sa kerosene. Ang putay sa mga usbaw sa produktong petrolyo subay sa gihulagway nga geopolitical risk tungod sa dugang silot nga gipahamtang sa Estados Unidos batok sa Russia ug sa gitun-an karon sa European Union alang sa ipatumang 19th Russian sanction package subay sa nagpadayong gubat sa Ukraine. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala na human nga shoreline protection ug naggusbat nga karsada sa Dumaguete gireklamo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang Shore Protection Project sa Barangay Kalidngan, Dumaguete City sa probinsya sa Negros Oriental. Base sa sumbong sa Pangulo website, gigahinan kini ug mobalor sa 49 milyones pesos. Ang proyekto nagsugod sa bukana sa Suba sa Banica hangtod sa Barangay Magnao. Apan, gikahibong sa mga residente kung nganong wa maapil ang coastal area sa Barangay Kalidngan. Gawas niya na, wala usab matiwas og tambak ang reclaimed area sa dapit. Nagdumili sa pagpa-interview ang mga residente apan matod nila wa humana sa DPWH ang proyekto. Matod sa sumbong sa Pangulo DOTPH, ang Supreme Megastructure Builders Centite Construction Corporation ang nagtrabaho sa mga proyekto. Gisuwayan pas GMA Regional TV nga makuha ang habig sa nalambigit nga construction company. Sa laing bahin, gireklamo usab sa mga motorista ang naguba nga konkretong karsada sa North Boulevard sa Dumaguete City. Gituohang humok ang pundasyon sa karsada, hinungdan nga nahulpa ang ilawom nga bahin ini. Tungod ini, gikordon ang halos katunga sa karsada aron way mga aksidente. Ang mga karsada naguba sa mayaging tuig pa apan wa maayo hangtod karon. Gisuwayan sa GMA Regional TV ang pagkuha sa habig sa DPWH Second Engineering District kalabot sa duha ka gireklamong proyekto. Apan wa kuno ang district engineer wala usay otorisadong personal nga makatubag sa media. Nunot gyapon sa duha ka isyu, may palabang og resolusyon ang Dumaguete City Council. Diin ilang gihangyo ang Independent Commission for Infrastructure nga i-apil pag-imbestigar ang mga proyekto sa Dumaguete City o sa Negros Oriental. This copy will be also given to the Special Advisor to ICI in the name of Mayor Benji Magalong and the rest of the members of the Commission, Mr. Chair. It is imperative that we'll be able to pass this so that people will also be able to know that we are not silent on the issue. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 31 anyos nga gwardya na angol human malampas sa karsada dihang naigo ang gimanehong motorsiklo sa usa ka van nga iya sa lungsod sa Tabuelan. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, parehong nagsubay sa susamang direksyon paingon sa Mandawi ang motorsiklo ug ang van pasado alas 5 niadtong Miyerkules sa buntag. Ang motorsiklo gikan sa Barangay Paho samtang ang van gikan sa Barangay Pusok. Dihang pasaka na sila sa Marcelo Fernan Bridge, gikatahong ni balhin ang van sa Tabuelan sa lane nga gisubay sa motorsiklo. Misangpot kini sa pagkaigo sa motorsiklo ug pagkalamba, lakip na ang nagmaneho niini.
Nakagawas na hinuon sa tambalanan ang motorcycle rider ug nakakabot na kini og compromise settlement tali sa nagmaneho sa van nga iya sa lungsod sa Tabuelan. Initially at fault nga nakita na to ani do ang motor mo ari kita as right kay slow vehicle man pero padung pa man sila saka. Then ang nakita sa atong investigator is kaning van sa LGU maay ni-encroach sa lane sa motorcycle. Initial violation na ay at fault ang kaning van nga nato nakita. Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patayng lawas sa batang gihimugso, napalgan dihang gidagit sa iro ang lawas sa maong bata, diin wala na ang ibabaw nga parte niini. Nakitaan kini sa usa ka 26 anyos nga babay sa barangay Kanuntog sa Ormoc City niadtong Miyerkules sa hapon. Matud pa, gitangag sa iro ang lawas sa bata. Sa investigasyon sa kapulisan, dali nilang nasubay ang inahan niini. Matud ni Police Captain Jefferson Barrios, hepe sa Station 6, nga nasubay na ug nailhan na nila ang 31 anyos nga inahan. Sa inisyal nga pakiginabi sa inahan nga aduna nay 3 ka mga anak, miangkon matud pa kini nga iya ang nakitang bata. 7 ka buwan pa lang sa tiyan ang iyang gisabak dihang bigawas kini. Giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa maong inahan. Last Monday, nakaramdaw ng pananakit ng tiyan at uminom ng. So during that time, pagkainom niya ng nag-CR siya, she went out dun sa CR and then yun nga, accordingly, sabi niya na lumabas daw yung fetus o yung infant na patay na accordingly. And then sa takot niya daw, nilagay niya ito sa isang eco bag, sinil niya sa eco bag at tinapon niya sa likod bahay lang nila. Sabot-sabot tali sa mga kabanay sa nakalas nga street sweeper sa Mandaue City ug sa mga ginikanan sa 21 anyos nga nagmaneho sa pickup truck nga mibangga sa mga biktima ug sa iyang asawa gipahigayon karong hapon. Ani ang report. Tinguhan ni Bebelin Abolog ang maguwang ni Tioni Longos, 37 anyos, nga dado ng patayng lawas ini sa ilang dapit sa Cagdianaw, Dinagat Island. Taga dito man ang nakalas ug ang asawa ni ining naangol atol sa aksidente Huwebes pasado alas 3 sa kadlawon. Andam usab siya ug ang uban nilang kabanay nga isibog ang kaso batok sa 21 anyos nga driver apan gikinahanglan ang bagahon nila ang panginabuhian nga nahanaw ug ang pagpatungha sa 13 anyos nga anak ngadto sa namatay. Murag ba ang danyos nila kung tanan gikan sa pagkahitabo hantud na mako tapos ang pinaka-importante pud ang akong gusto o ang akong kanang pagumangkon nga makapaeskwela ang kanang nagngamo ang kanang iyang anak nga bagahon jud na ilahantod mahuman ug kaning kuan kanang recovery sa iyang asawa nga persona na mga tambal. Anda mutuman si Angel 13 anyos sa desisyon sa iyang inahan ug bang mga kabanay. Apan si Mabi Bofil, inahan ni Rosal, nga naangol usab atol sa aksidente, naglibog kun unsaon pagpahibaw sa iyang anak sa kamatayon sa iyang ugangan. Isip anak unsa may imong desisyon kanang panitan mo decide ang pamilya nga ato ilubong mo papa o niya kamo adto na sa man. Depende ra sa akong mama. Sa doktor ingon sa tong akong apo nga nabilin. Dili pa daw kuno siya madala. Papahuwayon pa kuno siya usa ka bulan ingon sa doktor. Samtang abagan usab sa barangay Tipolo sa pagikay sa mga tabang alang sa banayng lungos. Ni ari ang taga CSWS nga gikuan ni mayor para sa ilahang assistance nga ihatag financial. Nikuyog lang siya para dali sila mahuman para sayo sila makapangumpra sa merkado. Kaya namaligya man sila tempura. Samtang giawhag ni Kapitan Restituto Villanueva ang iya mga staff nga abagan ang mga kabanay sa namatay aron manubag ang 21 anyos nga driver sa pick-up. Gipasabot hinuon sa kapitan nga ang asawa ni Tioni nga si Rosal, 39 anyos, ang nagtrabaho isip street cleaner apan gitabangan lang siya sa iyang bana aron sa iyo nga mahuman sa trabaho. Hinuon, awhag sa kapitan aron malikayan ang susamang mga aksidente nga mahitabo sa umaabot. Ang banagali katong namatay wa to'y labos trabaho. Nikuyog lang to sila kay gusto sila mo serbisyo Diyos barangay ba. Ganihang hapon, nag-abot ang mga ginikanan sa 21 anyos nga driver ug sa mga kabanay sa nakalas. Apan mihangyo ang ginikanan sa 21 anyos nga ipabilin lang ang ilang pribadong kinabuhi. Hinuon, ilang gipasalig nga andam nilang ihatag ang unsa may demand sa kabanay sa nakalas bugti sa pagsibog sa kaso batok sa nagmaneho sa pick-up. Uban ni Godfrey Relian, ako si Orchid Sapingkaw. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kompleto na ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit. Pumustahon ta ang resulta sa gipahigayong route inspection kauban sa mga opisyal sa Cebu City Hall ug sa DOTR sa report ni Alan Domingo. Gipahigayon gani ang buntag ang site route inspection dala dry run sa CBRT nga gitambungan ni Cebu City Mayor Nestor Archival kauban ang mga opisyal sa Department of Transportation. Sakay sa bus, gisubay sa mga opisyal uban ang media ang ruta sa CBRT gikan sa terminal sa Fuente Osmeña agi sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Natalio Bacalso Avenue ug dayon pabalik. Smooth ang biyahe. Okay, number 2, although smooth, lang gihapoy atong makit-an nga diferensya. Makita nato dili straight yun because na ay mga stop. Makita nato duha ka stop nga mihunong yun da. But gikan din sa Fuente Station going to the South Terminal Station, it only takes about 6 minutes. Now, kung wala pa ta maghunong, I'm sure it will be there by 4 minutes. Bisan og tuloy ng biyahe apan masabud lang sa mga intersection nga gipangitaon sa pamaagi karon aron mohanoy na gyud ang biyahe inigsugod na sa actual operation. Gidugang sa DOTR official nga posibleng sa ikatulong semana sa Oktubre fully operational na ang CBRT. I would say na meron pa tayong kailangan i-improve katulad ng sinabi ni Mayor kanina na dedicated intersection stops or stoplight. Pero sa ngayon, what we will request the LGU is to help us with manning yung mga intersections na yun kasi based sa previous runs namin, ang talagang pain point po ng project is yung mga pagtigil natin sa intersection. Gisubay nato karon ang CBRT route din nato ang observation hanoy ra gyud ang biyahe. Ang isyu karon ang mga sakyanan nga moagi sa isig ka kilid sanglit huot ang dagan sa trapiko. Taliwa sa kahapsay sa biyahe sa CBRT. Wala ibaliwa sa mayor ang nasinating kahasol sa mga motorista nga apektado sa proyekto. Mipasabot siya nga ang CBRT gitumong alang sa paghatag og kasayon sa mga sumasakay nga mugamit sa bagong sistema. Sa gisulti na ni Mayor Tami na ang ordinary passengers na musakay sa bus, mauna na sila yung mga VIP. Di ba? So, everybody would be encouraged to ride the bus. Now, depende ra gyud na sa anad sa tao, no? Kung once mo andap na gani sila, maanad na sila, then matunhay ra gyud na to. Adunay 20 ka bus ang mobiyahe sa CBRT gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 11 sa gabi. Ang minimum nga plitihan 15 pesos og punan og 2.65 sa mosunod nga kilometro. Ang capacity makapasakay og 40 ngadto sa 80 ka pasahero ang matag bus. Well maintained ang atong buses, fully air conditioned with CCTV, with dashboard camera. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hangtod karon tanghaga alang sa mga opisyal sa Barangay Tipolo ang napost sa website nga sumbong sa Pangulo kabahin sa flood control project sa ilang barangay. Gawa sa flood mitigation project nga gigahinan og kapin sa 173 million pesos nga natapos ni atong Agosto 8 sa miaging tuig. Adunay laing flood mitigation project usab nga gigahinan og kapin sa 4 milyones pesos nga natapos ni atong Oktubre 11 sa miaging tuig. Apan giangkon sa ni Kapitan Restituto Villanueva sa Barangay Tipolo, ang ilang nasayran mao ang nagpadayong flood control project nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa Region 7. Matod ni Kirk Noel Pendihito, Admin Secretary sa Barangay Tipolo, nga ang dadawat nilang dokumento gikan sa DPWH7 mao ang nagpadayong proyekto nga gigahinan og 202 million pesos nga misud sa luna nga ila sa Banayng Ongkinking. Gisugdan ang proyekto sa miaging Abril karong tuiga ug gikatakdang matapos sa Abril sunod tuig. Nang hinaot ang kapitan nga pahibawon unta sila sa mga proyekto karon nga napatik sa sumbong sa Pangulo website. Action man si GMA Integrated News Emil Sumangil mupaambit sa iyang nakatunan sa industriya sulod na sa duha ka dekada.
Atul ka na si GMA Masterclass the Cebu Press Freedom Week Special karong Lunes, September 22 sa University of the Philippines. Ang 24 oras anchor ug GMA Integrated News Senior News Producer ang usa sa guest sa week-long activity na kasaulugan sa 33rd Cebu Press Freedom Week. Nailhan ang award-winning broadcast journalist sa iyang komprehensibo nga pagbalita. Apila ni ini ang iyang exclusive reports sa mga high-profile cases sama sa missing sabongeros. Sa ating mga estudyante riyan sa Cebu, lalong-lalo na sa ating mga journalism at communication students, excited na po akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at mga natututunan sa mundo po ng media. Magkita-kita po tayo sa GMA Masterclass, the Cebu Press Freedom Week Special sa September 22, 2025 na po sa University of the Philippines, Cebu. Mas nagkakusog karon ang bagyong Nando samtang padayon kining naglihok sa kadagatan sa sidlakang bahin sa nasud. Subay sa latest bulletin sa Pag-asa, sa dayon ng kautuhon katapusan kining nakitaan sa gilayon nga 1,005 kilometers sa sidlakan sa Central Luzon. Usa na kini ka tropical storm karon ug naglihok pakasadpan sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, rumbuhon sa bagyong Nando ang extreme northern Luzon sa musunod nga mga adlaw. Posible kining mutadlas o mulandfall sa Babuyan Island sa Lunes sa hapon hangtod sa Martes sa udto o kaha sa hapon. Magpabili ng kahigayunan nga mas mokusog kini og mamahimong super typhoon. Hinuon adunay kausaban pa sa daga niini. Busa padayon sa pag-atang sa mga updates. Sa pagkakaroon wala pay epekto sa nasod ang bagyong Nando. Apan mupauwan ang habagat ug ang localized thunderstorms. Subay usab sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katagatag nga mga pag-uwan-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Posible nga masinati ang kusog nga pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod, busa angayan lang nga magbantay gihapon sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod. Overseas and local job fair nga gipasiugdahan sa peso lapu-lapu karong adlaw gidagsa na usab. 3,662 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 15 ka mga local companies ug overseas recruitment agencies. Siluan Mirundina sa report. Nunod sa kadaghan sa mga nangindahay nga makatrabaho, nisugwak na sa gawa sa hotel diin gipahigayon ang Overseas and Local Career Fair 2025 ang linya sa mga aplikante. Bisan sa kainit sa panahon, nikugi gayud sa paglinya ang 22 anyos nga si Ronji Dungog kay buot niyang makatrabaho sa gawa sa nasod. Siya ang breadwinner sa ilang pamilya, busa gitinguha gayud niyang makakita og trabaho sa gawa sa nasod kay mas dako ang sweldo didto. Pagkamason o di baka waiter o bisan kitchen helper dito sa Europe ang buot niyang aplayan. Kung di ka sa Pilipinas, kung musaka ang minimum, musaka po nga mga palitunon, mana, way kuha ng kung musaka ang minimum. Mga lisod Japon ba? Kung nga bayad sa utang. Abroad na nandiyo. Samtang bata pa, mga hindi dyan gawas ba? Sa naaswing job fair, siyam ka mga local companies ang nisalmot sama sa mga BPO, hotels ug supermarkets ang nitanyag og mga kahigayunan sa pagpanarbaho. Samtang unong-usab ka mga overseas recruitment agencies alang sa mga nasod sa Europe, Japan ug Taiwan ang nangita og mga skilled workers. Matod ni Lapu-Lapu City Peso Manager Kim Francisco, wa sila magdahom nga mudagsa ang ingon niadto kadaghan nga mga job applicants kay menos lang ang mga kumpaniyang ni Salmot karon itandi sa gipahigayon nilang mega job fair sa niaging buwan. Unlike sa mega job fair nga 50 ka buok employers, karon 15 lang. But just imagine the magnitude, the scale of kanang applicants ba nga ni tambong karong adlaw, pertig yung nagana. Alas 2 karong hapon, niabot na sa 1,098 ang mga registered applicants diin may 658 ka mga aplikante sa trabaho abroad ug 440 ang mga aplikante sa mga local companies. 32 na usab ang mga na-hired on the spot. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.
Baha na sinati sa pipila ka mga dapit sa Negros Oriental kagahapon. Misung-asong ang sa paglabang sa taas nga baha sa Kansalakan River. Gihulngan City kining pipila ka mga residente. Human sila mas stranded ug usa ka oras dihang miawas padung sa spillway ang baha. Dihang mituang ang uwan, naghinay-hinay sila paglabang bisan kun kusog pa ang sug sa tubig sa suba. Nakaya pa sa 4 wheels nga sakyanan nga ang paglabang sa baha. Apan ang mga motor gitabangan na lang ug alsa sa mga lalaki palabang sa spillway tungod gihapon sa kakusog sa sug sa tubig. Matod sa Gihulngan City DRRMO, subsub ang pagbantay sa ilang mga personnel aron masiguro nga luwas ang tanan. Sa dato sa Pag-asa Dumaguete Weather Bureau, localized thunderstorms ang nagpakusog sa uwan kagahapon. Gawas sa Gihulngan, nakasinati usab og kusog nga uwan ang Canlaon City ug Valle Hermosa. Sa mga adunay low-key relationship, ani ay musika alang kaninyo. Ma-inspire kita sa bagong gipagawas nga awit sa music band nga Nyor. Gilangkuban kini nila ni Brian Nukop, Gabriel Van Polanen Patel, Jesse Ocampo ug Christian Cervera. Ang giliw sa kaistorya sa mga manag-uyab nga simple ang ilang panaghinigugmaay sa usag-usa. Ang musika adunay sagol nga old ug modern nga genre. Nindot kini paminawon kung kamo nag-long drive o baka ha, nagkape. Mga puso, ayan po, please support us by streaming and downloading Giliw, which is our newly released songs sa lahat po ng digital platforms. And I hope you guys feel the warmth and love through the song, and sana ma-share nyo rin po sa mga sarili ninyong Giliw. Padayong aksyon sa Encantadia Chronicle Sangre, nagkainit na ang mga eksena. Kalit lang nga mawala si Sangre Terra ug si Dea. Samtang pangitaon usab ni Zaur si Mitena, kinsa miapil pagkawala. Asa kaha ang tulo. Mibalik baka sila sa kalibutan sa mga tao o nagsabot nga mag-abot aron nga mag-away. Kanaugban pa atangi sa Encantadia Chronicle Sangre, alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug Kapuso Stream ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag alagad sa nasod. Mga kapuso, 97 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon ug happy weekend kanatong tanan.